Napakagandang araw mga paps mga mams. Ayan, for today is magkakabit tayo ng shifter sa RS 150. So ibang motor na naman to mga paps mga mams para maging fair naman tayo sa lahat. So ito mga paps mga mams, itong shifter is second hand lang to pero okay pa naman siya. Nabili lang namin sa halagang 2,800. So yun na nga, tsaka makikita nyo naman, ipa-flash ko mamaya sa screen kung ano talaga yung before nito. Kulay red po to. Tapos sa tulong ng liquid sosa, tinanggal namin yung kulay red para maging silver. So ikakabit natin siya dito ngayon mga paps mga ma'am. So napaka mainam naman kapag tinanggal natin una yung flarings para hindi tayo maguluhan sa pagkakabit. Yung dito lang sa ibaba na part. Tapos pagkatapos na is tatanggalin natin tong footrest. Itong footrest na stock. Saka yung dun sa passenger. Tatanggalin din natin. So let's do this. Isa na rin sa process mga paps mga ma'am. So yung gagawin natin is tanggalin yung flarings dito malapit sa right side. Dito sa ibaba. Tanggalin natin tong brake master. Tapos yung bolt dito. Saka yung dito. So yung hole na pinaglalagyan ng footrest, kinakailangan natin tanggalin. So yung magiging itsura niya mga paps mga ma'am, yung dito na side is ganito. Ganyan. So dito natin siya ikakabit. Parang ganyan. So meron yung parang malaking bracket rin dito na nakalagay para mas maging swak. So let's do this. Yung bolt dito mga paps mga ma'am is size 17. So size 17 yung gagamitin natin sa pagtatanggal dito. So ito lang yung ginamit ko dito. So yan na nga mga paps mga ma'am. So temporary ko muna tinanggal. So ngayon sinusubukan ko muna kung pwede bang stock lang yung gagamitin natin ng mga brake hose. Yung dito may connecta sa reservoir papunta sa brake master natin. Pero bumili na ako ng brake hose at saka yung brake line. So in case na hindi talaga siya swak o swabe. So as much as possible stock lang yung gagamitin natin para naman mas makatipid tayo. Tsaka iba talaga yung performance ng stock, diba? Kung makikita nyo naman. So yung gagawin ko na lang mga paps mga mams, nag-aantay ako sa kaibigan ko kasi bumili pa siya ng ito nga yung Allen bolt papunta dito kasi may washer po ito mga paps mga mams, yung spacer nga pala. So dito ilalagay natin dyan, tapos dito rin sa kabila para may agwat yung dito banda. Dito kasi yung ilalagay. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. So bago natin siya ilapat dyan mga paps mga mams, lalagyan muna natin siya ng ito nga spacer dito. Tapos kakabit tayo ng Allen bolts papunta dito. So yung naging problema lang namin mga paps mga mams is wala kaming Allen bolt na kasya o aabot doon sa kabilang dulo kasi yung stock kasi is napakaliit lang, maliit lang kasi yun, kaya bumili pa yung kaibigan ko. So pagkatapos nun is madali lang naman yung pagkaka-install nito dito sa likuran. Dito kasi sa likuran mga paps mga mams is ganito lang yung magiging kabit natin tong string na stock dito. Tapos yung dito sa brake naman natin papunta dito sa may parang sensor niya mga paps mga ma'am, sa brake sensor niya. Kapag nag-brake tayo, iilaw yung tail light natin. So ito lang naman. So i-adjust pa natin to para hindi naman palagi nakailaw yung tail light natin. Konting adjustment lang naman yung titignan natin dito. Ayan. So yun na nga mga paps mga ma'ams, at naikabit na natin yung dito sa may brake master. So naglagay tayo ng spacer dito, tsaka palit rin tayo ng bolt. Yung bolt kasi niya is maliit, so pinalitan natin ng mas mataas, yung mas mahaba. So ito na nga, saka binalik na rin natin yung reservoir dito. So nasa sa inyo na yun yung diskarte mga paps mga mams kung paano nyo papagapangin yung brake hose. So dito naman is ikakabit natin yung sa may passenger side na part ng shifter, kasi hindi to single shifter, dual po kasi to. So yan na. At saka yung sa tail light naman niya mga paps mga mams, napaka easy lang naman yung installation. Yung spring lang is ilalagay lang natin doon sa may kabilang dulo dito. So dyan, kapag tinapakan to, iilaw yung tail light natin. So yun. Yan. Umiilaw siya. So papakita lang natin dyan. Pinatapakan. So yun nga. Napaka-easy lang ng pagkakabit. So let's proceed to the next part naman mga paps mga mams, yung dito sa may passenger side. So dito naman sa kabila na side mga paps mga mams, tatanggalin natin tong bolt dito. So yan. Yan nga. Tsaka para hindi tayo mahirapan, tanggalin na rin natin tong flarings dito sa gilid. Yung bolt dito, meron lang naman yung nakakabit dyan. Mostly kasi sa mga nag-i-install ng mga shifter mga paps mga mams, kung mapapansin nyo is parang naka-time lapse kasi medyo matagal talaga kapag shifter yung tinatanggal.
So, may bolt yan dito sa ilalim. Papakita ko sa inyo. Yan. So, yan rin yung tatanggalin natin. As much as possible, hindi ako na rin mahirapan sa pagtatanggal ng, at saka pagbabaklas ng flarings. Kung meron kayong open wrench, pwede naman natin gamitin dito sa pagtatanggal. So, temporary mga tops mga mams, ikakabit natin to dito para hindi tayo mahirapan sa pag-a-adjust. Yan. Huwag na natin masyadong higpitan, yung tamang-tama lang sa pagkakabit kasi alam nyo na, baka meron tayong i-adjust na mga bolt, hindi tayo mahihirapan. Ganyan lang. Yung dito naman mga tops mga mams, sa ibaba, yung pinakita ko sa inyo kanina, ganyan. So, ikakabit natin yung nut. Kakabit natin yung nut dito. Ayan. Temporary muna. So, yung dito naman, yung sa rod naman niya, yung connecting rod niya is, yun na nga. Yeah, adjust muna natin. Ayan. So, dito naman is, ilalagay natin yung kaninang tinanggal natin. Ayan. So, parang ganun. Ganyan. Ganyan yung magiging. Nasa sa inyo na rin yung adjustment mga paps, mga mams, if gaano ba kalalim o kalayo yung magiging lalagay ninyo. Kasi nasa sa inyo na rin naman yan kung anong trip nyo. Mostly kasi, yung sa paglalagay nito is talagang it depends kung ika nga. It depends sa inyo kung saan kayo mas komportable. Ito, try na natin ito dito. So, meron naman yung mga washer. Kabit lang natin ulit. Mga paps, mga mams, at naikabit na natin yung dito na part. So, yung magiging shifting niya is ganun pa rin. Pababa. So, nasa sa inyo na rin yan if i-adjust nyo pa. Tsaka kung ipapababa nyo pa. Nakadepend na rin yan sa inyo. So, as much as possible, kung saan kayo komportable, ganun yung pagkakabit nyo. So, proceed na tayo dun sa paghihigpit. Yan. So, gamit lang itong 17mm wrench. So, higpitan na natin. Mga cuts na naman, pasensya na kayo kung medyo madumi na yung kamay ko kasi nga dito tayo sa may malapit sa sprocket. So, pasensya nyo. Normal lang naman talaga yan. So, sabit na natin yan. Yun. So, higpitan lang natin ng konti. Yun lang. Yung dito naman, sa itaas, i-adjust na natin according sa position ninyo. Yan. Kung meron kayong allen wrench, yung pwedeng gamitin pang torque, mas maganda at saka mas mainam yan. Mas mahigpit. Kita lang natin ng ayos. Yun. Mas maganda na yung pagkakabit. So, walang available na allen bolt mga paps mga mams. Ito lang yung ginamit namin. So, yung timbang nito is, I think, 12 ata.
yung thread niya. So yan, doon naman sa ibaba yung lalagyan natin. Pero mas advisable talaga mga paps, mga mams, yung allen. Kasi kung ganito yung gagamitin nyo, meron kasing possibility na kapag hinigpitan nyo to, ibabaon to dito sa ilalim. Tsaka mahihirapan tayong magtanggal. Pwera na lang kung habang buhay nyo na itong gagamitin. Baka bumaon sa ilalim. Nasa sa inyo na rin yan if maglalagay kayo ng washer. Yan na nga. Ganun lang. Tip na natin mga paps, mga mams. Pati yung sa kabila. So magkabilaan. So yung dito, sinabit na rin natin yung cover. Pasensya na yung kamay ko. Sobrang dumi. So dala na rin yun sa grease tsaka alikabok. Tsaka kung ano-ano pa. So dito mga paps, mga mams is, yun nga, kinabit na natin. Yung dito na lang. Eh, tayo na yung gumawa ng diskarte kung paano natin to ilalak yung sa muffler. So meron naman tayong stock na bolt, yung mahaba. Pwede rin natin yung gamitin. Para mas maganda yung kapit niya. Pero yun nga, yung adjustment niya is papunta dito. Yun. Kapag hinigpitan natin. So okay lang din naman as much as possible. Meron talagang nakakabit dito na bolt para hindi siya gumewang-gewang. Para mas solid yung pagkakabit natin ng shifter. So yun nga, let's do this. Mga paps, mga mams, may kabit na natin. So yung dito naman, yung gagawin natin ng paraan yung dito sa itaas. Kasi merong possibility na pwede itong tumama dito sa gulong natin o dito sa rings natin, tsaka magkukos ng gas-gas. So hahanap tayo ng magandang place na pwede nating pagkabitan ito. Pwede rin naman natin ibalik sa pinaglagyan natin kanina. Kung marunong lang talaga tayong dumiskarte. So pwede rin dito. So kayo na yung bahala mga paps, mga mams sa pagdidiskarte. So yun na nga mga paps, mga mams. Tsaka ginabi na tayo. So yun na nga, naikabit na natin. Okay na yung dito sa may foot brake natin. Saka doon sa may dito sa pang change gear natin. So kanina nabaliktad kasi yung mga paps, mga mams. Naging instead of down, up, up, lahat ng mga gear is upwards. Eh naging up, down, down. So na-reverse siya. So kaya binaliktad namin yung dito. Instead na pababa siya, dito nakatutok sa baba itong pinagkabitan ng connecting rod. So, nilipat namin siya sa itaas. So, mas mainam na rin yung kung ano yung nakasanayan natin, is yan na rin yung gagamitin natin para mas maganda yung kinalabasan. So, overall naman mga paps, mga mams, is okay naman yung pagkakabit natin. Napakasimple lang naman. Meron talagang ibang shifter na medyo complicated. Ito is, pagdating kasi nito is na-assemble na siya. Yun nga, merong minor issues katulad dito. Yan. Umuuga-uga. Pero okay lang naman, hindi naman siya nakaka-affect sa performance ng motor. At saka, konting bagay lang naman to, pwede naman itong lagyan ng washer. So, yun nga, that would be pretty much it mga paps, mga mams. At saka, abangan yung mga susunod nating vlog. Till next time, ride safe, stay safe, God bless guys, and you know the drill. Peace out.